kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Para lang sa'yo. Amen. Magkaroon po tayo ng opening prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay ngang karapat-dapat kang sambahin, pasalamatan, ibigin ng higit sa lahat. Maraming salamat sa mga oras na ito, sa online piging na inihain mo sa bawat isa upang magsilbing pagkain namin spiritual. Lord, nawa ang Sunday Gospel ay matanim, magkabinhi sa aming puso upang sa ganoon ay ito'y magbunga sa aming buhay at manatili ang bunga at maibahagi ang bunga sa aming kapwa. Tayo po ay naging mahina at nagkasala at tayo lumapit na may kababang loob sa Panginoon. Ama, ang iyong abang lingkod ay humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang at sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso at isip. Luklukan mo po ng iyong kapangyarihan ang aking labi at ang aking tinig. Gawin mo lamang akong instrumento, Panginoon. Ang iyong abang lingkod, ang iyong alipin na handang magpasakop at handang sumunod sa iyong kalooban. Hinihingi ko po sa oras na ito ang karunungan, ang discernment, ang habungan ng banal na Espiritu. Panginoon, gayon din po ang aking dalangin
sa live na makakarinig ng Sunday Gospel, O Lord. Yes, Lord, ang dami namin iniisip, iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Pero tanggalin mo sa mga oras na ito, upang sa ganun, makapangyarihan ng iyong salita, ang aming pagkatiwalaan. Kaya din, Panginoon, hinihingi namin ang patnubay ng Espiritu, upang sa ganun, ang aming puso ay makita ng malinaw ang iyong kapangyarihan. Marami ka ng pinagkakatiwala sa aming Panginoon. Pero nawa, higit sa lahat, huwag kaming magduda sa iyong pagmamahal. Maging tapat kaming alipin sa lahat ng oras. Ang lahat ng ito'y dalayan ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita, ang Sunday Gospel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin ng Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, Mga kapatid kong minamahal, ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Ang talinghaga tungkol sa mga aliping pinagkatiwalaan ng salapi. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000, at ang isa pa'y 1,000. Pagkatapos siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na nabigay ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000. Ito naman po ang 2,000 tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko kung kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani kayo sa hindi ninyo namang hinasikan. Takot po ako
kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 nyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo naman palang gumagapas ako at hindi ko tinamna at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana may nakuha kong tubo ngayon. Kunin niyo sa kanyang 1,000 at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ng kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapan ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, alam niyo, haba, no? Haba ng gospel. But anyway, bigyan po natin summary, no? Para doon sa mga maring first time lang na narinig itong talinghaga tungkol sa aliping pinagkatiwalaan ng salapi. So, ganito yun, no? Kapag nagbibigay ng talinghaga ang Diyos, lagi niyang sinasabi na ganito ang paghahari ng Diyos. So, ano ibig sabihin ng Panginoon? Kung gusto nating makapunta sa langit, ganito ang paghahari. Simulan na natin dito sa lupa. Ang paghahari ng Diyos, hindi kinakailangan tayo mamatay at doon na tayo mapunta sa langit, no? Dito pa lang po sa lupa, magsisimula na yan sa ating mga puso. Nagsimula na ang paghahari ng Diyos. Amen? Dapat nandiyan na yan. Para naiintindihan natin yung bawat gospel, yung bawat aral ng gospel. So, ang kwento rito, merong isang maglalakbay. Aalis siya. Pupunta siya sa isang malayong lugar. Meron siya 3 alipin. Sabi niya sa kanyang 3 alipin, sige, aalis ako ha. So, nag-iwan siya ng mga pera sa bawat alipin. Yung isa, binigyan niya ng 5,000, yung isa, 2,000, at yung isa, 1,000. So, nung umalis na yung maglalakbay o yung amo nila, itong binigyan ng 5,000, agad-agad niyang pinangalakal. Binisnes niya kaagad yung 5,000. At tumubo yun ng 5,000 din. Gayon din ang ginawa ng 2,000 na binigyan. Binisnes din niya at nag-times 2. So, naging 2,000 yung tubo. Pero, nagkaroon ng diferensya o problema doon sa pangatlo. Sapagkat pinigyan dito ng 1,000, pero imbis na gamitin niya, ipag-business niya, anong ginawa? Humukay siya sa lupa. Tinago niya yung pera ng kanyang Panginoon. So, ano kayang dahilan? Bakit yung dalawa talagang business Ito parang parang wala siyang pakialam sa binigay na pera sa kanya. Kasi, parang binigyan ba, ikaw nagbigay ka ng 100 dun sa kapwa mo. Imbis na bilhin niya o ipalago niya, ginawa, itinago. Amen? So, nung nakaraan na ang napakahabang panahon, bumalik na yung amo nila. At yun na, nagtawag-tawag na siya doon sa 3, pinagre-report na. So, pumila na yung 3, nag-report na. So, anong report nung una? Ito na po yung binigyan yung 5,000, 10,000 na. Tumubo ng 5,000. At gayon din yung pangalawa. Ito po yung 2,000. 4,000 ko na po na ibabalik sa inyo. At ano ang sabi ng kanilang amo o yung Panginoon? Magaling. Magaling at tapat na alipin. Mapagkakatiwala ako naman po pala kayo sa maliit na bagay. Bibigyan ko kayo ng mas malaking bagay. Sapagkat nakita ko kung gaano kayo naging faithful sa iniwanan ko sa inyo. Pinalago nyo, hindi nyo hinayaan na maging 5,000 lang yan. Na halimbawa 20 taon, 30 taon akong nawala, pagbalik ko 5,000 pa rin. So, eto naman yung pangatlo. Sabi niya, na may malungkot na mukha, sabi niya, eto po, yung 1,000. Kasi alam ko po, napakahigpit nyo Kumbaga, natakot po ako kaya itinago ko na lang para pagbalik nyo, 1,000 pa rin. At least hindi nabawasan. Mahirap naman po yung pagbalik nyo, 1,000 binigay nyo sa akin. Pagbalik nyo, 500 na lang. Magagalit kayo sa akin yan.
So, parang yung mindset nung pangatlo, ang ginawa lang niya, kung paano ibinigay, ganun din ibabalik. Ganun siya, no? Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, nung amo nila, kung ano yung ginawa nung una tsaka pangalawa. Yung talagang pinalago. Kumbaga, 5,000, ginawang 10,000. No, nagkaroon ng pag-unlad. So, nagalit ngayon yung Panginoon, di ba? At anong sinabi? Doon sa tamad na alipin na binagkatiwalaan ng pera, kunin nyo yung 1,000 binigay ko dyan. Ibigay nyo doon sa may 10,000. Doon sa 5,000 binigyan ko, tapos 9:2, doon nyo ibigay. Amen. Sapagkat sabi nga, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala kahit ng kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. At ano pa sabi doon sa huli? Itapon nyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. So, yun yung kwento. So, paano po natin yan sa ating buhay? Alam nyo, ang Panginoon, nagkikwento siya ng mga talinghaga kasi meron yung mga makalangit na mensahe sa atin. Amen? Sa buhay po natin ngayon, tinatanong ng Panginoon, kamusta na ba yung ipinagkatiwala ko sa'yo? Amen? Kasi, hindi lang naman yung pera ang pag-uusapan dito o itinatanong ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin. Maring pinagkatiwala sa'yo na maging tatay ka, na magkaroon ka ng asawa, ng mga anak. Kamusta na ang pamilya mo ngayon? Ipinagkatiwala yan sa'yo ng Diyos. Buo pa ba? Or broken family na? Kamusta na ba yung ipinagkatiwala sa'yo ng Diyos na asawa mo? Buo pa ba? O broken marriage na? Kamusta na yung kalusugan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Marami na bang sakit? Sira na ba ang baga, kakasigarilyo, kakainom ng alak? Kamusta na yung kalusugan? Pinagkatiwala yan ng Diyos eh. Kasi pare-pareho tayo sinilang na healthy baby naman. At tapos habang lumalaki, di ba? Nagkakasakit na dahil kung ano-ano ng masasamang kinakain, kung ano-ano ng mga bisyong ipinapasok sa katawan. So, kinakamusta ng Diyos yung pinagkatiwala niyang kalusugan sa atin. Sapagkat health is wealth. Kayamanan ang kalusugan. Aanin mo ang napakaraming pera, yung perang napakarami na yan, ibabayad mo lang sa doktor para gumaling ka. Kaya kahit mahirap ka, pero inaalagaan mo yung katawan mong lupa na makaiwas sa kasakit, kayamanan yan. Yung ba tipong yung perang ibibili mo na lang ng pagkain, ibibili mo na lang ng mga bagay na kailangan mo sa buhay mo, napupunta pa sa gamot, napupunta pa sa doktor. Bakit? Sapagkat may pinagkatiwala sa atin ng Diyos na hindi natin binigyan ng halaga. So, paano na yung mga pinagkatiwala sa ating natapos nating pinag-aralan? Halimbawa, doktor ka, nurse, teacher, o ano may natapos mo? Kamusta na? Ginamit ba natin sa tamang pagkakataon? O halimbawa, ginamit natin para manloko ng kapwa? Para ginamit natin para mapasama ang ating kapwa? Kumbaga yung profession natin ngayon, ano man yung trabaho natin, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon to eh. Tayo ba'y nagiging honest? O hindi? Kamusta na? Ang dami-dami pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Talents, skills. Kamusta na? Maganda ka bang umawit? Magaling ka bang sumayaw, tumugtog? Magpahayag ng salita ng Diyos, tumulong sa kapwa? Pinagkakatiwala natin na sa atin yan ng Diyos. Nagamit ba natin to glorify God? O baka naman kumakanta tayo ng mga makamundong awitin, tapos ang kantang makalangit, di natin kayang kantahin. Kamusta na ang pinagkatiwala sa ating oras? Time, treasure, talent, kamusta na yung pinagkatiwala sa ating oras?
Na-spend ba natin ng maayos? Na-glorify ba natin si Lord? O ginamit natin yung oras na yon para bigyan ng kaluguran o kasiyahan ng ating mga sarili? Bakit? Bakit nasama ang oras sa pagkinagkatiwala ng Diyos? Kasi mahalaga yung oras eh. Dahil sa bawat oras na lumilipas sa ating buhay, tinitingnan ng Diyos nasaan siya sa 24 hours mo. Tinitingnan ng Diyos, pinagkatiwalaan kita ng 24 oras. Nagdasal ka ba sa araw na ito? Nakagawa ka ba ng kabutihan sa araw na ito? Sumunod ka ba sa mga utos ko para makaiwas sa mga tukso na magdadala sa kasalanan? Ang dami. Kamusta na yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos na mga bagay na material? Hindi lang spiritual. Yung bahay mo, yung cellphone mo, yung ganito mo. Amen. Nagagamit ba natin? Baka mamaya, pinagkatiwala ng Diyos, ipinahiram ka niya ng cellphone, tapos ginagamit para manood ng pornography, para mag-chat, magkaroon ka ng kagalit. Kamusta na ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Ang dami-dami. Amen. Kamusta na ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos na mundo? Ang ating kalikasan. Minamahal ba natin ang kalikasan? Samantalang nung nilikha ito ng Diyos, laging sinasabi niya, it was good. Ngayon, masasabi pa ba natin good ang ating kalikasan? Nagkakaroon na ng mga climate change. Nagkakaroon na ng mga pagbaha dahil sa kapabayaan pa rin nating mga tao. Kinakamusta ng Diyos? Pinagkatiwala sa atin. Ang dami. Meron pa tayong na-expect si Lord sa atin, no? Lalo na sa paghuhusga, sa panahon ng Judgment Day. Hindi naman niya itatanong na, anong natapos mo? Magkano naman ng pera mo sa bangko? Ang itatanong niya, ang makikita sa atin, ano ba yung pinagkatiwala ko sa iyo na pinalago mo? Hindi mo binaon sa lupa. Hindi mo binaliwala. Amen. Kasi alam mo yung salitang tiwala, napakahalaga yun eh. The word trust itself, ibig sabihin, may tiwala, ibinibigay yung tiwala sa'yo, yung naniniwala sa sinasabi mo, sa ginagawa mo. Di ba alam naman natin napakahalaga ng tiwala na yan. At sa ating mga tao, kapag nawala yung tiwala na yan, napakahirap ibalik. Amen. So, dapat sa pagharap natin sa Panginoon, meron tayong mai-report. Ay, sis Lord, binigyan mo ako ng babaeng matagal kong niligawan, pinakasalan ko, pinagkatiwala mo sa akin, Lord, na maging asawa ko sa habang buhay. Pero makita kita ni Lord, hiwalay na kayo. Bakit? Because of pride, hindi kayo magkasundo. Samantalang nun, ipinagkatiwala sa iyo. Kamusta na yung mga anak mong hinihingi mo noon nung wala pa? Ngayon nandiyan na, pinababayaan mo. Irresponsable ka. Mga ina na nabubuntis sa ipinalalaglag ang anak. Pinagkakatiwala lang sa ating Panginoon. Amen. Mga anak na nagiging suwail, mga anak na nagiging lapastangan sa magulang. Pinagkakatiwala sa inyo ng Diyos ang inyong mga magulang tapos lalapastangan ninyo. Iko-creator ni God ang parents. Kung wala mga parents, paano mag-exist pa ang tao? Amen. Pinagkatiwala. Nasaan ba tayo ngayon sa gospel? Nandun ba tayo sa nagpapalago? O doon tayo sa nagtatago sa ilalim, hinuhukay ng lupa? Nangyayari naman talaga sa panahon natin ngayon yun eh. Yung meron tayong pananampalataya, pero walang gawa. Yung tipong, bawat meron tayo, pahiram lang ng Diyos, temporary lang, pero hindi natin pinapalago. Lumalago sa ngalan ng dyablo. Ayan ang marami sa atin ngayon. Yung bang binigyan ka ng Diyos ng katalinuhan, maaring lagi kang nasa top ng klase nyo, naging graduate ka, masteral ka,
talino, no? Pinagkatiwala ng Diyos yun. Saan natin ginagamit? Yung iba na-employ sa government, ginagamit sa corruption. So, hindi ko naman nilalahat. Ang ibig ko lang sabihin, kung minsan, nabibless ka na nga ng katalinuhan, imbis na mapalago mo spiritually, nagagamit natin sa kalokohan. O kaya naman, na-bless ka ng magandang mukha. Pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Pagbalik, iba na ang itsura. Nagamit na sa kasamaan. O kaya, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang ating buhay. Sinilang kang babae, pero pagharap mo sa Judgment Day, baka hindi ka na makilala ng Diyos. Ikaw ba si Maria na nilikha ko? Bakit mukha ka ng si Mario? Hindi po ba yung mga ganong halimbawa na magsusulit tayo sa Panginoon? Amen. Kaya sa totoo lang, tayo din eh. Tayo din ang gumagawa ng dahilan at paraan kung saan natin ilalagay yung sarili natin. Kasi nga sabi po doon sa gospel, iyang tamad na alipin na yan, itapon yan doon sa impyerno. Kaya sabihin natin, magtanong sa atin, sino gustong pumunta sa langit? Tataas tayo lahat ng kamay. Pero lahat ng pinagagawa natin, hindi makalangit. Kaya marapat lamang na nagkakaroon tayo ng pagninilay. Ang buhay ko ngayon, kamusta na ba? Bakit ako ganito ngayon? Masasagot mo yan kasi yan ang pinili mo. Walang pipiliin ng Diyos na makakasama sa'yo. Kaya tayo napasama sa isang bagay kasi ginusto natin. Binigyan natin ng pahintulot, ginamit natin yung free will natin. Kaya kung hanggang ngayon, ganyan ka pa rin, walang pagbabago, hindi ka umaasenso sa buhay, malaki ang part ng tao. Amen. Sapagkat ang Diyos, ang binibigyan niya ay isang ganap at kasiyasiyang buhay. Kaya walang sisihan. Hindi natin masisisi ang Diyos ng Lord. Bakit ganito ba? Bakit? Ba't hindi tayo humarap sa salamin? Para makita natin na kaya ganito ang buhay natin. Kasi may pinagkatiwala ang Diyos na hindi natin pinagbuti para lumago. Para may report tayo. Ang report naman natin sa langit hindi naman mga material na bagay. Ang report natin is, Lord, binigyan mo ako ng kakayanang tumulong sa kapwa. Eto Lord, hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. Dati 2 lang natutulungan mo, ngayon 3 na, 4 na, 5 na, ay ang dami na Lord. Yun ang gusto ng Panginoon na palaguin natin. Pagpapatawad, gusto ng Lord na palaguin natin yan kasi pinagkatiwala niya sa atin eh. Ang Panginoong Yesus ay namatay sa kalbaryo ng krus dahil sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Dahil sa pagpapatawad na ibinibigay sa atin. Pinagkakatiwalaan ka ako na, pag may nagkasala sa'yo, patawarin mo ha. Pinagkakatiwala ko sa'yo. Yan ang ginagawa natin dun. Binibigyan tayo ng kakayanan, ng tiwala ng Diyos na magpatawad, pero tayo ay maramot. Diba, balik ang Panginoong Yesus. At paghusgahan tayo, makikita sa atin, abay, may galit ka pala nung namatay ka. Hindi naman yun ang pinagkatiwala ko sa iyo. Amen. Sabi ko nga, yung kalikasan, nasisira. Pinagkatiwala sa atin, sinisira natin. Amen. Sa kapwa lang natin, napakahalaga ng isang salita. Pag itito tinupad, hindi na tayong tiwala. Hindi natin pagkakatiwalaan. Pero hindi napakabuti ng Diyos. Kasi sa mga oras na ito, kapag tayo buong pusong nagbabalik loob sa Kanya, muli niyang ibinabalik ang Kanyang pagtitiwala. Sige, nagkamali ka na for how many years? Nagkaroon ka na kasalanan for how many years? Sige, eto na ang platform, itong araw na ito, itong oras na ito, magbalik loob ka sa akin. Amen. Pero may babala. Kapag naabutan tayo na ganyan, hindi natin na pinapalago ang ating faith, puro tayo gumagawa ng kasalanan, punta tayo sa impyerno. Amen. Alam niyo po, ang pinakamagandang pangungusap na pwede nating marinig kapag kaharap na natin si God face to face, alam niyo kung ano? Nandito mismo sa gospel. Anong sabi? Magaling at tapat na alipin
Diba? Alam mo yung feeling na, Lord, marinig ko yan sa'yo. Magaling at tapat at mabuting alipin. Na yamang naging tapat ako sa kakaunting halaga. Pamamahalain kita ng mas malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Amen? Para bang, Lord, nagbunga yung aking paglilingkod sa'yo. Kasi yun talagang gusto kong marinig sa'yo, Lord eh. Amen? Anong gusto nating marinig sa panahon ng Judgment Day? Yung sinabi niya doon sa aliping pangatlo na nagbaon ng 1,000, tamad. Anong sabi niya? Di ba nagalit? At itong maririnig natin kapag hindi pa tayo nagbago. Amen? Na masama at tamad na alipin. Amen? Yung ba ang gusto natin? Yung tawagin tayong masama at tamad na alipin. Marami naman talaga sa atin ng tamad sa panahon na ito eh. Dahil nga lahat ng bagay instant na. Lahat ng sa social media, fast technology na. Puro pindot na. Ultimo pagbabayad ng kuryente, ng lahat. Diba? Di pindot na. Di ATM na. Which is hindi naman masama. Kasi di ba parang pinagaan yung buhay natin. Pinagaan nga yung buhay natin, pinahirap naman ang buhay na walang hanggan. Amen. Buti pa nung mga panahon ng lola at lola natin. Talaga namang bago ka makapagsigang, kailangan mong pumunta sa puno ng sampalok. Pitasin, hugasan, pakuluan, pisain, ay bago makuha yung sabaw na maasim. Amen. Pero sa panahon ngayon, marami sa atin ang naging tamad. Lalo na pagdating sa gawain sa Diyos. Ang dami. Kaya sana ma-realize natin na mapagkatiwalaan tayo ng Diyos sa maliit na bagay. Yung sinabi dito sa gospel na ang tao mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. So, ibig sabihin nun? Halimbawa, pinagkatiwala sa iyo yung bagay na ito na maliit. O, halimbawa na lang, halimbawa may bisyo ka, sigarilyo. Maliit na bagay yan. Hindi mo kaya alisin eh. Hinahanap-hanap ng katawan mo pagkatapos kumain. Soft drinks, hinahanap-hanap ng katawan mo pagkatapos mo kumain. Alam naman natin masama yung sa ating katawan at kalusugan. Pwede tayong magkasakit. Ba't ko nasabi yan? Kasi naranasan ko yan. Hindi ako naninigarilyo, hindi ako adik sa sigarilyo. Pero adik ako sa soft drinks. Isang bote na malaki ng soft drinks, kaya ko yung ubusing mag-isa. Amen. Kasi wala eh. Pinagkatiwala sa akin eh. Yung health ko eh. Pero sinisira ko, di ba? Kaya, anong point po rito? Kung sa soft drinks pa lang, kung sa sigarilyo pa lang, na kapag bumili ka ng pakete, nakalarawan pa doon yung mga cancer na sakit na nadulot ng sigarilyo na yan, ay hindi ka mapagkatiwalaan ng Diyos na talikuran mo. How much more pa ang inuutos ng Panginoon na magpatawad ka? Na tumulong ka sa kapwa, hindi mas lalong mahirap na hindi na masunod. Kasi yung tawag pa lang ng katawang lupa, hindi na natin kayang tanggalin eh. How much more po kaya yung mga makalangit na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon? Amen. Pero, sinabi pa din po sa gospel na yung mayroon pa ay bibigyan pa. Pero yung kakaunti na lang ng meron sa kanya, mawawala pa. Kapag tayo ay patuloy na umaasa sa Diyos, na magbabago tayo, magkakaroon tayo ng peace of mind, ng love, ng joy, dadagdagan pa yan ng Diyos. Yung bang tipong, excuse me, may pag-ibig ka na sa kapwa mo, dadagdagan pa yan ng Diyos. Pag-ibig pa more. Hindi ba wala pag-ibig ha? Yung pag-ibig makalangit ha? Yung bang tipong tumutulong ka sa kapwa mo, tutulong ka pa more. Marami kang reserve. Kaya kapag meron kang kaibigang may problema, makakapag-share ka sa kanya ng love of God, ng peace of mind, ng joy. Kasi meron ka eh. You cannot give something na wala ka. Paano mo sabihin niya, tama na yan, problema lang yan. Kung ikaw mismo sa sarili mo, wala kang kapayapaan, wala kang pag-ibig sa iyong kapwa. Dinadagdagan niya ng Diyos. Pero yung kakaunti na nga lang yung pasensya mo. Tapos sa araw-araw, nawawala, nauubos.
Mawawala ka na talaga ng pasensya. Hanggang sa pumatay ka na ng tao kasi wala ka ng pasensya. Yun na nga lang, kakaparunggot na nga lang natira sa'yo mawawala pa. Pero alam naman natin ang Panginoon kung magbigay siksik, liglig at umaapaw. Makita lang ng Diyos na tayo ay mapagkakatiwalaan. Amen. Ano pa bang gusto natin sa Panginoon? Ano bang dinidesire ng puso natin ngayon? Ibinigay nga niya yung kanyang buktong na anak ang Panginoong Jesus Ipinagkatiwala nga niya para tubusin ang ating mga kasalanan. Ano pa yung hindi kayang ibigay sa atin ng Diyos? Of course, nang naaayon sa kanyang kalooban. Kaya sana magsimula na tayo ngayon na yung ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, palaguin natin. Kay material na bagay yan, lalo na pag spiritual na bagay. Amen. Pero hindi pa huli ang lahat, no? Yung mga broken relationship, broken marriage, broken family, pwede pa yung ibalik. Kailangan lang natin tanggalin yung ating pride. Kasi alam nyo, sa bawat kasalanang ginagawa po natin, laging nai-involve yung pride dyan. Kaya hindi po tayo makasunod. Kasi lagi tayong may pride. Hindi tayo makapagpatawad. Kasi lagi may pride. At hanggat nandiyan ng pride, lagi tayong mawawalan, magiging tayo, pabaya sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mapakalikasan niya, mapahealth yan. Amen. Higit sa lahat, yung buhay na walang hanggan. Yun ang ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos na gumawa tayo ng kabutihan para tayo mapunta dun. Wala naman sigurong papasok sa langit na hindi katiwala. Amen. Kaya dapat, dito pa lang po sa mundo, sanay na tayo na mapagkatiwalaan. Yung tipong bang, hindi mo sasabihin sa sarili mo, di naman alam ng tao Di naman nakikita ng tao na tapon ako ng basura dyan Di naman nakita ng tao na nagnakaw ako Yes, hindi nakita ng tao. Pero nakita ng Diyos. Sasabihin na, hindi pala mapagkakatiwalaan to, nangungupit sa nanay. Hindi pala mapagkakatiwalaan to. Yun natin lagi nating isipin, na hindi man tayo makita ng tao, kitang-kita ng Diyos kung tayo mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Amen. Tapat tayong naglilingkod sa Diyos. Tapat tayo. Bakit nga ba natin ang hilig lokohin ng Diyos? Ano bang kasalanan ng Diyos at lagi natin siyang niloloko? Lagi natin siyang ninanakawan. Wala siyang kasalanan sa atin Tayo ang laging may kasalanan sa Panginoon. Lagi tayong nagkukulang sa Kanya. Pero hindi natin siya pinapansin. Yung bang tipong may blessing ka na, dami-dami mo ng blessing. Pero meron lang isang palpak, wala na. Nakafocus ka na dun sa palpak at hindi nakalimutan mo na yung siyam na blessings. Hindi ba may mga ganun minsan ng mga tao na 10 beses mong ginawa ng kabutihan, nagkamali ka na ng isa, wala na yung siyam. Mas nakita na yung kasamaan. Diba? Masakit Ang dami kong ginawang kabutihan sa'yo, nagkamali lang ako sa hindi mo ako mapatawad. Amen. Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Yun yung taong kilala Presidente yan, pagkatiwalaan ka. Sino ka para pagkatiwalaan? How much more pa ang Diyos ang hindi natin bigyan ng halaga yung pagtitiwala niya. Kasi alam natin ang reward nito ay buhay na walang hanggan. Kapag nakita niya, this is my faithful and a good servant. Amen. Nawa, mapagnilayan natin sa ating buhay. Tanongin natin sa ating sarili. Baka may napapabayaan akong ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Yung buhay natin, pinagkatiwala ng Diyos na ayusin natin. Na mamuhay tayo sa pananampalataya, sa pag-ibig sa Diyos. Ang una nating trabaho sa mundo, paglingkuran ng Panginoon. Ang una nating dapat minamahal ang Diyos. Pero lagi natin siyang binibetray.
Dahil sa mga gusto natin, yung tipong gusto ko to, puro ako. Kaya ang nangyayari, yung ibinibigay sa atin, hindi natin napapalago. Minsan pa nga nawawala. Wag nating gayahin yung alipin na ibinaon lang sa lupa. Kasi, wala, ayaw niyo kumilos eh. Basta, binigyan mo ako ng ganyan. Ganyan lang niya, as is lang. Ang gusto ng Diyos, paglago spiritual. Yung paglagong physical o material, pangalawa lang yun. Hindi naman inaalis ng Diyos na maging successful kang businessman, maging successful kang teacher, hindi. Ang gusto na ng Diyos, hindi nauuna yung mga material na bagay na paglago at yung spiritual na paglago, wala, bonsai, pandak, nahuli. Doon, nagagalit ang Panginoon. Amen. Nawa, ang buhay natin ay punong-puno ng pagkatitiwala ng Diyos araw-araw. At panahon na para ipakita natin sa Panginoon sa tulong ng Panginoon na karapat-dapat tayong pagkatiwalaan. Amen. Nawa, maging tapat po tayong lingkod at tapat na maglilingkod sa Diyos. Upang sa ganon sa paghuhukom, marinig natin ang salitang magaling, a good and a faithful servant. Halika, makisalo ka sa aking kagalakan. Amen. Maging tapat tayong maglingkod sa Panginoon. Dati ako'y labas-pasok lang sa simbahan. Upang ipakita ang bagong damit, makipagsosyalan. Kung ano ang napapansin, ngunit kung hinga ng tulong, ayokong gawin. Salamat sa Diyos at ang buhay ko binago na rin. Nagbago na rin. Dapat akong maglilingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan kong taglay. Kaya't kahit ako'y di mapansin, sa ating Diyos maglilingkod pa rin. Dapat akong maglilingkod. May mga taong naglilingkod para lang hangaan. Di mapakalipag, di napansin, ay sobrang yabang. Lahat ng paraan kanyang sinusubukan, makita lang na siya'y pinag-uusapan. Kaibigan, teka sandali lang, huwag ka sanang ganyan. Dapat ka sanang maglingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan mong taglay. Kaya't kahit ika'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Dapat ka sanang maglingkod. Dapat ka sanang maglingkod. Sa bawat araw iyong alalahanin, pag-ibig ng Diyos na bigay sa iyo. Bilang ganti ay karapat-dapat na siya ay paglingkuran mo ng tapat. Kaya sa iglesyang kinabibilangan, ipagkaloob ang taglay mong lakas. Iyong pulungan ang pangangailangan, pagpapalain ka ng Diyos sa wakas. Tapat na tayong maglingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan ng taglay. Kaya't kahit tayo'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Dapat na tayong maglingkod. Dapat na tayong maglingkod. Dapat akong maglingkod. Dapat na sanang maglingkod. Dapat na tayong maglingkod. Amen. Maraming
salamat and to God be the glory.